Tanong ko sa iyo ngayon, kailangan bang maingay para maging makapangyarihan? Kailangan bang laging nasa unahan para respetuhin? At paano kung ang tunay na leader hindi mo halos mapansin pero siya ang may pinakamalakas na epekto? Sa mundong puno ng yabang, flex at paingayan, may isang uri ng lalaki na tahimik pero umaandar ang resulta. Hindi siya humihingi ng atensyon. Hindi siya nagmamando gamit ang boses. Hindi siya umaasa sa papuri o titulo. Ito ang lalaking Sigma. Isang lalaking may kontrol sa sarili, malinaw ang direksyon, at kayang magtagumpay kahit walang sumisigaw ng sumunod kayo. Sa video na ito, sisirain natin ang maling paniniwala tungkol sa pamumuno. Makikita mo kung paano nagiging makapangyarihan ang katahimikan, kung paano ang disiplina, konsistensya at tamang galaw ang tunay na puhunan sa leadership, pera at impluensya. Kung isa kang ambisyosong lalaki na gustong lumayo sa bisyo, ayusin ang buhay at tahimik na umangat para sa iyo ito. Part 1, ang lakas ng tahimik na halimbawa. Karamihan ng leader, puro salita. Vision dito, utos doon, motivation speech kahit walang resulta. Ang Sigma, iba ang galaw. Hindi siya nagtuturo gamit ang bibig. Nagtuturo siya gamit ang ginagawa. Alam niya na mas malakas ang aksyon kaysa pangako. Mas pinapaniwalaan ang disiplina kaysa talumpati. Mas nire-respeto ang konsistensya kaysa yabang. Sa trabaho, hindi siya nagsasabi kung ano ang tama. Ipinapakita niya kung paano ginagawa ng tama. Sa personal na buhay, hindi siya nangangaral ng values. Isinasabuhay niya ito araw-araw. Sa lipunan, hindi siya nagmamagaling. Kalmado siyang kumikilos. Alam ang emosyon, alam ang timing. Dito nagsisimula ang impluensya. Hindi pinipilit, natural na sinusundan. Part 2, ang diskarte ng piniling katahimikan. Maraming lalaki ang takot sa katahimikan. Akala nila kapag tahimik ka, mahina ka. Ang Sigma, kabaligtaran ng alam. Ang katahimikan ay control. Hindi siya nagsasalita sa lahat ng bagay. Hindi siya sumasawsaw sa bawat usapan. Pinipili niya kung kailan may saysay ang salita. Sa meeting, ang katahimikan niya ay nagbibigay espasyo sa iba. Sa gulo, ang hindi niya pagpatol ang nagpapalamig ng sitwasyon. Sa desisyon, ang tahimik na obserbasyon ang nagbibigay ng malinaw na basa. Dahil bihira siyang magsalita, kapag nagsalita siya, pinakikinggan. May bigat ang bawat salita, walang sayang. Part 3, impluensya sa kakayahan, hindi sa posisyon, ang alpha style, nakaasa sa dominance. Presensya, postura, pananakot minsan. Ang Sigma, nakaasa sa ambag, utak, solusyon, lalim ng pag-iisip. Hindi siya nire-respeto dahil sa titulo. Nire-respeto siya dahil may silbi ang sinasabi niya. Kapag may problema, may laman ang input niya. Kapag may desisyon, malinaw ang analysis niya. Kapag may gulo, may direksyon ang pananaw niya. Hindi niya inaangkin ang autoridad, kusa itong ibinibigay sa kanya. Part 4, paglikha ng ligtas na espasyo. Isa sa pinakamalakas na anyo ng pamumuno ay hindi kontrol, kundi kaligtasan. Ang Sigma ay hindi mapanghusga. Hindi siya mabilis mag-react. Hindi siya naghahanap ng mas mababa sa kanya. Dahil dito, ang mga tao ay nagiging totoo sa paligid niya. Mas bukas sa ideya. Mas handang umamin ng pagkukulang. Mas handang mag-risk. Dito pumapasok ang tunay na inovasyon. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa tiwala. Ang presensya niya ay parang matibay na pundasyon. Tahimik pero ramdam. Part 5, pamumuno sa pamamagitan ng tamang tanong. Ang maingay na leader, puro sagot. Ang Sigma, marunong magtanong. Hindi basta tanong, eksaktong tanong. Mga tanong na naglalantad ng blind spot, mga tanong na nagpapalinaw ng gulo, mga tanong na nagtutulak ng mas matinong desisyon. Hindi niya sinasabi kung ano ang isipin mo. Ginagabayan kanyang mag-isip ng tama dahil ikaw mismo ang naka-realize, mas buo ang commitment mo
Part 6, lakas ng konsistensya at maaasahang galaw. Sa mundong pabago-bago, ang sigma ay steady. Hindi siya pabigla-bigla, hindi siya emosyonal magdesisyon, hindi siya nagbabago ng prinsipyo depende sa sitwasyon. Kung ano siya kahapon, siya rin ngayon. Kung may sinabi siya, tinutupad niya. Kung may standard siya, hindi bumababa. Ito ang nagbibigay ng tiwala. Ito ang nagbibigay ng direksyon sa iba. Habang ang iba nagpapanik, siya ang anchor. Part 7, pamumuno sa pagtatakda ng hangganan. Hindi lahat ng pamumuno ay tungkol sa paggawa. Minsan, mas mahalaga ang hindi paggawa. Ang sigma ay malinaw sa hangganan, sa oras, sa enerhiya, sa prinsipyo. Hindi niya tinatanggap ang bastos na trato. Hindi niya kinukonsinti ang maling gawain. Hindi niya isinusugal ang values para lang makisama. Dahil dito, natututo ang iba. Na posible palang igalang ang sarili. Na posible palang maging firm ng hindi bastos. Part 8, banayad na pagbabago ng direksyon. Ang pinakamataas na antas ng pamumuno ay hindi utos, kundi direksyon. Kapag mali ang takbo ng grupo, hindi siya sisigaw. Hindi siya haharang. Magbibigay siya ng obserbasyon, maglalabas ng datos, magtatanong ng tamang tanong. Unti-unting magbabago ang galaw at ang grupo mismo ang makakaramdam na tama ang bagong direksyon. Walang ego, walang credit grabbing, resulta lang ang mahalaga. Ending ang pamumuno ng lalaking sigma ay hindi para sa papuri, hindi para sa atensyon, hindi para sa ego. Ito ay pamumunong nakatuon sa resulta, disiplina at pangmatagalang tagumpay. Sa panahon ngayon na maraming lalaki ang nalulunod sa bisyo, ingay at distraction, ang tahimik na disiplina ang tunay na kalamangan. Ang tunay na leader ay hindi naghahanap ng tagasunod. Lumilikha siya ng mga taong kayang pamunuan ng sarili. Kung ikaw ay ambisyosong lalaki na gustong umangat, yumaman, at magkaroon ng tunay na kapangyarihan, magsimula ka rito. Sa kontrol sa sarili, sa malinaw na direksyon, sa tahimik pero matibay na galaw, ito ang daan ng mga ambisyoso.